Alright, usap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito po tayo ngayon mga kababayan sa YouTube channel ng Vengador mga kababayan. At ito po pag-uusapan po natin, walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, ito pong si Sara Duterte, kaya pala pumupunta ng hating gabi mga kababayan dyan po sa BGMP, dyan po sa may Bikutan, sa may Camp Bagong Diwa, dahil po pala nakikiusap at nagmamakaawa di umano dito po mga kababayan kay Madriaga. At dito mapapag-usapan din po natin yung patama ni Sir Ogie Diaz dito po kay Senador Rodante Marcoleta, at matatalakay din po natin dito mga kababayan yung patungkol kay Pulong Duterte, yung malalim na dahilan po niya kung bakit kailangan niya mag-travel sa 17 bansa mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa YouTube channel ng Vengador, hinihikayat ko po kayong lahat, huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong live streaming natin na ito, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa YouTube channel mga kababayan ng Vengador. At gusto ko rin po kayo, para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko rin po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok naman doon kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayong lahat ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat. At mega love shoutout po kay Ma'am BMB, Chris Rose Babe, shoutout din kay Art Dayan Cereza Force. Ayan, mega love shoutout po kay Mrs. Maligalig. Oy, mega love shoutout Shoutout din kay Helen Toserero. Mega love shoutout po sa inyo at kay Ma'am Dolly Babes. Mega love shoutout, pakisabi na rin po kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma. Mega love shoutout po sa inyo. Anyway, siguro yung iba mga kababayan, mamaya na po natin babanggitin at umpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan. Alam nyo po ba na meron po tayong nakita mga kababayan na panibagong balita patungkol po dito kay Sara Duterte, at ito po ay galing dito po sa Bilyonaryo News Channel. Ngayon, ayon po dito, may bagong affidavit na naman po laban po kay BP Sara na lumulutang na umano'y sa maanumalyang confidential funds. So ngayon, ito po ay may kinalaman dito po kay Ramil Madriaga, yung binibisita po niya na kuya-kuyahan po niya diyan po sa may BGMP mga kababayan. So ngayon, eto pakinggan muna natin para maliwanagan po kayo. Wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y Check ko nga kung may boses na. Okay na. Diretso. Wali ang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG. Alam niyo mga kababayan, napakalaki po ng papel nitong si Madriaga sa buhay po ni Sara Duterte. Dahil nga, bukod sa sinabi ni Pebbles Cunana na ito po yung kuya-kuya ni Sara Duterte, ito rin po yung lalaking binibisita ni Sara Duterte ng hating gabi dyan po sa BGMB Camp Bagong Diwa sa may Bikutan. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan, kaya po binibisita ni Sara Duterte itong si Madriaga kasi nakikiusap po siya na manahimik na lamang po mga kababayan sa issue ng pamilyang Duterte at yung pakikipagsabuatan nila di umano dito po sa mga drug lords at mga pogo operators. At manahimik na lamang din itong si Madriaga dito po mga kababayan sa issue ng pamumudbod ni Sara Duterte ng parte-parte nung kanyang confidential funds na hindi po paliwanag kung saan po napunta, kasi marami pong pangalan ng sasabit dito kapag nagdadaldal etong si Madriaga. Sasabit dito yung dating nasa ombudsman kasi yung pera pala ay dinala sa parking lot ng ombudsman, dinala sa parking lot ng isang mall, dinala dito sa isang comedy bar at dinala sa isang mayor dyan po sa may parting Laguna. Anyway, tuloy pa natin. Nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd.
Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Diba? Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang i-deliver sa parking lot ng office of... Alam niyo, ito yung pinakamasaklap dito. Ganyan po pinaghati-hatian yung pera na hinahanap ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung titingnan po natin yung kabuuan na pera na hinahabol po sa kanya, nasa 612.5 million pesos mga kababayan yung hinahabol sa kanya. Kaya nga siya iniimbestigahan. Dati, dyan po sa Kamara de Representantes. Kaya pala kung makikita ninyo, nung pinag-uusapan po yung budget ng OVP, di ba gumaganon-ganon si Sara Duterte, yung Shiminet pa nga, yung mga sinasabi niya, Shiminet like, yun pala mga kababayan, kaya pala hindi na maipaliwanag, kasi napaghati-hatian na po pala yung pera. Yun yung masaklap dyan. Napaghati-hatian na po yung pera, kaya pala hindi masabi kung saan po dinala. Anyway, tuloy pa natin. Of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin. Sabi dito, yung daw pera, dinala daw po sa parking lot ng Ombudsman. At yung daw pong sasakyan ay iminaneho mga kababayan ng asawa daw po. Yung asawa daw po ng Ombudsman Prosecutor na si Ryan Ray Kilala. Yan po yung nakalagay dito mga kababayan. So ngayon, ang tanong dito, saan dadalhin nung asawa ni Ombudsman Prosecutor na si Ryan Ray Kilala yung pera? Tayo nagtatanong lang naman kasi nung mga nagdaang araw mga kababayan, kung mapapansin nyo, masyadong tikom ang bibig ng nakaraang ombudsman. Di ba? Limitado lang, napakanipis lang ng nakukuhang impormasyon ng mga kababayang Pilipino po natin dyan. Sa ombudsman ng mga panahon na ang nakaupo dyan ay ito pong si Martires. Ngayon tayo nagtatanong lang naman, sino kaya ang nakinabang ng 80 million pesos na dinala mga kababayan dito sa parking lot ng ombudsman at kinuha ng asawa ng isang prosecutor na naandi dito sa ombudsman mga kababayan ng panahon ni Martires? Tayo nagtatanong lang naman. So anyway, mga kababayan, bukod pa po dyan, kung mapapansin nyo po, ito po ay mga affidavit. Ano po, mga bagong affidavit po mga kababayan ni Ray Madriaga. Yung binibisita ni Sara Duterte ng hating gabi sa BJMP. So bukod pa po dyan, kaya pala may mga pagbisibisitang ganyan, mga kababayan, meron pala pong meron pala talagang personal agenda. Ito pong si Sara Duterte. Ito, basahin natin itong nakita nating post mga kababayan. Galing po dito sa Facebook page ni Ramon Tulfo. Kasi ayon po dito, ito yung sabi dito mga kababayan. Yan. Ang Facebook page na ito ang nagbunyag ng pagdalaw ng ilang beses sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga sa BJMP Jail sa Camp Bagong Diwa, dyan daw po sa Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping na isinampa sa kanya. So ibig sabihin mga kababayan, nagkaroon ng kasong kidnapping, ito pong si Madriaga at magugulat kayo kung sino ang nagpakulong po sa kanya at kung bakit napilitang magsalita, ito pong si Madriaga. So sabi pa dito mga kababayan, ngayon, alam na natin, ang dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi. Nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabwatan ng mga Duterte sa drug lords at Pogo operators mga kababayan. At yun daw pong mga Pogo, ibig sabihin, yung mga Pogo operators yung tinutukoy po dito. Sabi pa dito mga kababayan, pero paano yun? Dahil kay Harry Roque, spokesman ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Sabi ng aking Tweety Bird, tinulungan ni Roque ang mga big-time Pogo operators na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Inukupahan ng Pogo operators ang isang malawakang lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. Umalma ang mga farmers,
na nagmamay-ari ng malawakang lupain sa tulong ni Madriaga. Ibig sabihin dito mga kababayan, kaya nagkagalit itong si Madriaga at ito pong si Harry Roque dahil po dun sa lupa na pilit kinakamkam ni Harry Roque. Kaya nga may mga nag-alma na farmers. At kaya po kinakamkam ni Harry Roque, ito konting konteksto lang mga kababayan ha, kaya po kinakamkam ni Harry Roque yung mga lupain ng mga panahon na yon, dahil nga mga kababayan, gusto niyang paupahan sa mga pogo operators o gusto niya na magtayo ng napakalaking pogo operators doon po sa may Bataan. Yan po yung na-issue dati. Kaya nga po itong si Harry Roque, posibleng humarap po ito sa graph mga kababayan. Ano po kasi may pagkalan grabber pala ito, di umano. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon pa dito mga kababayan, tinulungan daw ni Madriaga yung mga farmers para daw po umalma dito sa ginagawa ni Harry Roque na pangangamkam ng lupain. At dahil daw po doon nagalit itong si Harry Roque kaya tinulungan yung mga pogo operators na dispatchahin itong si Madriaga sa pamamagitan ng pagkakaso ng kidnapping. Ang problema dito, bakit hinayaan ni Digong noong mga panahon na yan na makasuhan ito pong si Madriaga? Or di kaya naman bakit hinayaan ni Sara? Hindi man lang kinausap ni Sara Duterte itong si Harry Roque na wag mong ituluyan. Baka mabulgar yung mga sikreto ng pamilya namin. Kung makikita nyo mga kababayan, kahit na malapit kay Sara Duterte ito, inilaglag niya. Diba? Paano pa kaya si Bongo? Paano pa kaya si Bato de la Rosa? Segue lang tayo ng konti. Diba? Pag nakulong si Bato, ganito din yung gagawin ni Sara. So tuloy pa natin, sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Binalikan ng mga pogo operator si Madriaga ay sa aking Tweety Bird at sinampahan siya ng kasong kidnapping sa tulong ni Harry Roque na nagsilbing abogado ng mga pogo. Masama ang loob ni Madriaga at ayon, nagsalita na. Kung sana pinagsabihan ni Digong ang bakla niyang tagapagsalita na huwag nang makialam, di na sana mabubunyag ang baho ng pamilyang Duterte. Ang problema ngayon mga kababayan, wala pong nagawa ang kampo ni Sara Duterte para pigilan si Roque na kasuhan noon, ito pong si Madriaga. Kaya ngayon, mas pinili ni Madriagang ikanta na lang lahat nang nalalaman niya patungkol po dito kay Sara Duterte. Ops, baka sabihin ng iba na nasa ng pruweba mo na nag-uusap si Madriaga at si Sara. Ito mga kababayan, wait, ito. Kung makikita nyo mga kababayan, ayun nakalagay dito, Ramad, Riaga, CST. Yan wait lang, lakihan ko lang. Ayan Facebook account mga kababayan, ito po ay may date. Pinost po ito September 29, 2021. Nakaka-video call ni Vice President Sara Duterte etong si Madriaga. Ayan Ayan Diba? Nakaka-video call ni Sara Duterte si Madriaga mga kababayan at in-screenshot pa yan ni Madriaga at ipinagmayabang pa, ipinost pa sa social media. Ngayon mga kababayan, lumalabas lahat ng resibo na talagang nag-uusap nga si Madriaga at ito pong si Sara Duterte. Alam niyo po ba mga kababayan, balikan lang natin ng konti yung kwento ni Pebbles Cunanan. Nung pumunta daw si Sara Duterte doon daw po sa BGMP, dyan daw po sa may Camp Bagong Diwa sa may Bikutan, ng 10 oras ng gabi, kinausap daw di umano yung warden. And then sinabi na handa daw si Sara Duterte magpaaral ng mga anak ng PDL. Kasi ang purpose lang naman talaga ni Sara Duterte daw, kaya niya po sinabi yon, para makuha yung mga pangalan ng pamilya ni Madriaga, yung mga pangalan kung saan nakatira, kung saan nag-aaral, yung mga anak nitong si Madriaga. Sa madaling salita, yung buong pamilya ni Madriaga para para pagka nalaman ni Sara Duterte yung lokasyon, pwede niyang gawing collateral yon. Para hindi magsalita ito pong si Madriaga at takutin itong si Madriaga na ipatutumba niya po mga kababayan yung pamilya ni Madriaga di umano kung sakali magsasalita po ito ng laban po kay Sara Duterte. Kasi biruin nyo ito na nga yung pruweba mga kababayan nag-uusap silang dalawa ng personal, magka-video call pa. At hindi lang yan. Kasi diba gumagawa ng kwento yung mga DD-shit, yung mga taga-suporta ni Digunggong mga kababayan na na sinasabi po nila na ito daw pong si Madriaga, hindi naman daw po ito yung nakakulong. Sa tingin nyo, kung hindi ito yung nakakulong, bakit pupunta si Vice President Sara Duterte ng 10 oras ng gabi doon mga kababayan sa sa BJMP? Diba? Bakit siya pupunta doon? Para bisitahin lamang itong si Madriaga.
Kasi nga mga kababayan, maraming alam si Madriaga at kapag ka ikinwento po nito lahat ng nalalaman po niya, automatic mga kababayan, durog ang pangarap ni Sara Duterte na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun yung pinakamasaklap na mangyayari mga kababayan sa karir ni Sara Duterte. Pabagsak na nga ang karir nila Lalo pang babagsak yung political career po nila. Kung makikita nyo nga, di ba, nag-iingay na nga si Pulong ngayon na bakit daw minamadali ni PBBM yung political dynasty. Kasi nga tatamaan sila mga kababayan ngayon kung mabubulgar pa yung ugnayan ng pamilyang Duterte sa mga drug lords at mga pogo operator mga kababayan, lalo nang nawala yung tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo, bukod pa po dyan, may nakita pa tayong isa. Ito, hindi nila pwedeng itanggi to mga kababayan. Kasi nung 2021, pinagpaplanuhan yung kampanya ni Sara Duterte kasama po sa team ni Sara Duterte, ito pong si Madriaga. Ayan Ayan kung makikita nyo, nakalagay dito, Isip Pilipinas, Ram Madriaga. Ayan kasama po mga kababayan sa team ni Sara Duterte, si Madriaga. Bigyan ko lang kayo ng konteksto Si Madriaga po mga kababayan, siya po yung nag-distribute ng mga pera na nakalagay po sa duffel bag. Sa parking ng ombudsman, sa isang comedy bar, sa parking ng isang mall, at sa isang mayor diyan po sa May Laguna. So ibig sabihin, pagdating po sa pagiging bagman, maliwanag pa sa sikat ng araw na itong si Madriaga ang bagman ni Sara Duterte. Nakukuha niyo yung pinupunto natin mga kababayan? Shoutout po sa Shoutout po sa 1,000 nanonood. Thank you very much po sa walang sawang pagsuporta sa Bengador. So yan mga kababayan, ngayon alam nyo na, may idea kayo bakit kailangan pag-aksayahan ni Sara Duterte ng panahon. Ito pong si Madriaga. Paano ba naman mga kababayan? Bagman nga Diba? Bagman nga niya at pag sinabing bagman, marami po yung nalalaman. Alam niyo po, lahat mga kababayan tungkol kay Sara Duterte. Ito na yung sinasabi ni Pebolis Cunanan mga kababayan na pag ito pong si Madriaga yung kumanta, tsak, talagang sira mga kababayan ang karir ni Sara Duterte. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa matinding isinuwalat mga kababayan ni Ramon Tulfo patungkol po pala dito sa dahilan kung bakit nag-aaksaya ng oras ito pong si Sara Duterte na dalawin ng hating gabi. Ito pong si Madriaga. At pagsabihan pala na wag nang makialam mga kababayan o magsawalang kibo na lamang po sa issue ng confidential funds ni Sara Duterte at magsawalang kibo na lamang po mga kababayan sa issue ng pakikipagsabuatan ng kanyang pamilya sa mga pogo operators at dun po mga kababayan sa mga sa mga drug lords. Kaya pala si Michael Yang nung mga panahon na yan, mga kababayan, kaya pala si Michael Yang, kung mapapansin nyo, kaya pala si Michael Yang talagang saglip na itulad doon sa mga kababayang Pilipino po natin, papanagutin din, ni Digunggong binigyan pa ng posisyon sa gobyerno, ginawa niya pang economic advisor po niya. Nai-issue na nga po yan sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Dahil pala po, ganito pala po yung ginagawa po nila. Pero anyway, comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa usapin po na yan. At Bengador, wala kang kawala. Bengador, kayo ay maganda. Bengador, galit sa masama. Bengador, ang sa inyo bebenga. Bengador, wala kang kawala. Bengador, kayo ay maganda. Bengador, galit sa masama.